Mr. Chair. Mr. Chair, makasingit. Maraming salamat sa iyo, Secretary Ted Herbosa, sa pag-amin na yung mga sinabi ko nung last hearing ay totoo. And that's very important to me na para alam natin ngayon na meron talagang nangyaring kababalagahan sa medical community na ito yung dahilan kung bakit yung nag-hearing para maayos yung problema yon and we can pass legislation upang ma-address yung samot-saring problema. Mr. Chair, I will submit to this committee the list of doctors involved in the MLM scheme. Subject to verification. Marami po ito. Kung babasahin ko ito isa-isa, baka hanggang mamayang gabi tayo. But we have to investigate this and file appropriate charges if need be kung talagang sila involved. Although may mga kopya ko ng cheque na in-issue ng Belkens sa mga doktor na involved dito sa scheme. And then also itong sa Security Exchange Commission. But mamaya, just mention some names, a few of them, na pasok din na diin sa scheme na ito. Pwede ako magtanong, Mr. Chair? Isa lang? Sa kay DOH. Go ahead, sir. Dalawa actually, kay Secretary Herbosa. Secretary Herbosa, hindi lang ba nalaman na merong ganitong klaseng scheme after my expose? O alam niyo na ito way before because you've been a practicing doctor before you became a Secretary of the DOH. Am I right, sir? Ang alam, trips to foreign conferences and probably meals in expensive restaurants. But itong scheme wherein subscription is counted and a quota is made, yung multi-level marketing, ngayon ko lang nalaman na may ganung multi-level marketing. And ngayon ko lang nalaman na ganun ka exorbitant yung mga gifts from expensive to luxury cars. Okay. Granting nga nyo lang po nalaman na meron palang ganitong klaseng scheme. Ngayon alam nyo na yung plan ninyo, sir. So nakausap ko na po ang FDA at pinaimbestigahan ko na ang pharmacies that kind of scheme kasi they are violating the Mexico Principle, which their CPR and their license to operate is actually based on. Pangalawa, kinausap ko yung director ng ospital na medyo na-mention sa social media. Putok naman po kung anong ospital at inutusan ko siyang gumawa ng investigation. Hinihintay ko pa ho ang report nun. Pangatlo, kinausap ko ang president ng Philippine Medical Association and natuwa naman ako, naglabas si Dr. Kalimag ng issuance and reminder. Yung code of ethics na pinakita po ni Dr. Tony Leachon ay ni-reiterate din ni Dr. Kalimag. At kinausap ko rin yung PCP president si Rontin Solante para i-remind din lahat at nag-issue rin siya. So kumakausap naman ako dun sa mga mabubuting doktor natin, na mga opisyal sa kanilang mga society para tulungan ako, para dito tulungan tayo, Senator Tul, para makita ang punot dulo nitong problemang ito. Thank you. Thank you, Doc. Now, gagawa po kayo ng investigasyon tungkol dito. Since we still don't have a law against this practice na conflict of interest ng mga doktor kasi involved sila sa MLM ng Belkens Pharmaceutical Incorporated. Kapag napatunayan na sila po ay guilty, ano pong klaseng sanction ang pwedeng maipataw sa kanila? Ano po yung pwedeng maikaso sa kanila? Ano pong pwedeng maiparusa sa kanila? Sir. So, Mr. Chair, ang gagamitin nating mga penalty ay kung ano yung allowed by law. Which is 2,000 pesos. Merong suspension at may revocation. Ako naman, na-interview ako kaninang umaga sa television at sinabi ko, kung ganito ko exorbitant yung regalo, millions of pesos, siguro naman pwede ang revocation dyan. Kasi it's the gravity of the crime. So, bahala po ang Board of Medicine ng PRC para mag-decide doon sa penalty kung ano doon sa nakabase sa batas.
Ang isa ko pang nakita po, meron pang isang batas na pwede nating gamitin. Bawal din po kasi sa mga doktor ang magbigay ng reseta at doon mo bilhin yung gamot sa kanyang clinic. Meron tayong pharmacy law na naipatas, RA R10918, wherein Ano pong penalty? pinagbawal na po. Hindi ko kabisado, hindi naman po tayo Okay. abogado, pero may penalty din po doon kasi ang penalty doon, bawal ang doktor magbenta ng gamot kung wala kang pharmacy license. So pharmacist lang po ang pwedeng dispense ng gamot. So kahit makakareseta lang kami, pero hindi kami pwedeng magbenta sa aming mga klinika at opisina ng Okay. any gamot kahit food supplement. So Doc, ang tanong ko, kapag nakakuha kayo ng proof na tulad nitong napakarami sa listahan ko, daan-daan po ito, na kasama nga po sa networking ng Belkens, mga doktor, ano po yung magiging immediate action ninyo? Ano po yung maasahan ng taong bayan? Siyempre mo, Mr. Chair and Mr. Senator, we will ask for due process. Siyempre, papasagutin natin sila. Usually, a show cause ang hinihingi Yun nga ng po, sorry, Doc. custody. Yun nga, tapos na tayo dun sa due process, tapos na At tayo kung sa show ma-prove. cause. Pag na-prove na guilty nga sila, ano po yung pwedeng kahinatnan nila? So, number one, we can file charges kasi pag nakita yung kahit ethical po, pwede kong iakyat yan sa Board of Medicine for revocation of license, suspension of license. Pwede ko rin iakyat kung sa ospital namin, DOH Hospital, pwede kong iakyat sa Ombudsman for cases against these public officials po. Okay, ngayon naman dun sa PRC. PRC, magandang hapon po sa inyo. Kumusta po kayo? Nagkape na po kayo? Okay. PRC, marami na po ako natatanggap na reklamo na inuupuan niyo po yung mga reklamo. Senator, I would like to acknowledge the presence of Senator Tol Tolentino. Babalik lang po siya. Na marami raw pong mga cases na inuupuan nyo. Now, ang tanong ko po, ano bang kailangan ng PRC na mga ebidensya na para yung mga doktor na inireklamo agad-agad mapapatawan ng karampatang parusa or sanction? And second question, bakit po ang bagal ng paglitis nyo ng kaso dyan po sa PRC na inaabot po raw ng siyam-siyam? Thank you very much, Honorable Senator Tulfo. With the permission of the Chair, Senator Bongo, let me provide the background on the adjudication of cases being filed with the Board of Medicine. So all of these cases involving medical professionals are filed with the Board of Medicine. And if there's a written complaint from a complainant, then they will have to file their complaint affidavit, and the professional against whom the complaint was filed will have to submit a counter affidavit. Then we have processes like mediation, initial mediation. If they don't agree, there's no agreement between the two parties, then it's either formal trial or submission Sir, of position sir. papers. Yung binabanggit niyo po, yun yung due process. Tama? Yes po. Wala tayong problema dyan. Ang aking problema po, bakit napakatagal po ng due process ninyo? Pakisagot po direct to the point, please. Bakit po inabot ng siyam-siyam? Ang system po kasi namin is just like the system in the regional trial court, especially if it's trial type. So, magpe-present muna yung nagko-complain, and then magpe-present din yung respondents. And it takes very long because of the number of respondents sometimes, because let's say a surgeon operated and there are assistants and there is a physician, medical internist who gives the clearance. There's an anesthesiologist who performs the anesthesia. So medyo marami Again, po. sorry to cut you short. I'll give you an example. Yung isang pasyente nagpa-opera and then si doktor nakalimutan niyang tanggalin
yung gunting sa loob ng katawan ng pasyente. Very clear yun. So inoperan ulit yung pasyente at nagkaroon ng complication at grumabi yung kanyang sakit. So ano pang kailangan ng mga ebidensya doon? Bakit pa kailangan ng kung ano mga cheche-boreche? Nandiyan na po yung ebidensya, x-ray and all na nagkamali yung doktor. Yung ganong klaseng mga kaso, inaabot po ng 10 taon. Bakit po? Nandiyan ang ebidensya. Yes, Your Honor. Pero dadaan pa rin ho sa proseso namin. But I know we- dadaan we sa proseso, acknowledge- pero bakit po abuti ng 10 taon? Nandiyan na nga po yung pasyente, pakita niya yung x-ray na meron talagang gunting na naiwan sa loob ng kanyang katawan, papakita din niya yung nangyaring complication as a result, pakita din niya na siya naging grabe, nagkasakit, etc. And then isasubmit yan sa PRC. Why would it take 10 years? We accept that the evidence that may have been presented is already solid or valid and can already result to a decision. But the respondent sometimes comes up with, and the complainant comes up with expert witnesses who are also physicians who may be giving contradictory opinions regarding that. Ano pa that, pong expert witness Honor. ang kailangan? Eh, nandiyan na nga po yung x-ray ng pasyente. Inadmit siya, nakalagay ang pangalan ng doktor nag-opera sa kanya, yung araw na inoperahan siya, anong ospital yon, at yung makikita doon na nagkaroon complication because of that gunting na naiwan. Ano pa kailangan na pasikot-sikot Wala na po. para abutin po ng isang dekada? Ang sa akin po kasi, kinumpara niyo po kayo sa RTC. Iba po yung RTC, iba po yung PRC. Please do not compare. That's apples and oranges, okay? So sa PRC, mas madali ho dapat kayo makapag-action. The fact na kayo po ay mga doktor din, I would assume some of you are doctors over there. So you don't need expert opinions because you yourselves from among your group are already experts. Otherwise, you wouldn't be accepted sa PRC. Am I right? So don't tell me about these expert doctors na kailangan pa magtistigo, etc., etc. All you need is 1 + 1. 1, may pasyente na may reklamo na naiwanan ng, sample lang po ito, naiwanan ng gunting sa loob ng katawan niya, may x-ray and all. And then 2, ito si doktor na inaamin niya, siya ngayong nag-opera at inaamin niya na naiwan ngayong gunting. Ano pang kailangan? Bakit abutin 10 taon? Sir, Right now, sir, I don't have the data regarding how long those kinds of cases are, no. okay. But the profile of the cases that have been filed with the PRC for medical professionals, 212 Na naiwanan ng, sample lang po ito, naiwanan ng gunting sa loob ng katawan niya, may x-ray and all. And then 2, ito si doktor na inaamin niya, siya ngayong nag-opera at inaamin niya na naiwan ngayong gunting. Ano pang kailangan? Bakit abutin 10 taon? Sir, Right now, sir, I don't have the data regarding how long those kinds of cases are, no. okay. But the profile of the cases that have been filed with the PRC for medical professionals, 212 unprofessional conduct, malpractice 7, negligence 249, violation of code of ethics with the code of ethics of the PMA adopted by the Board of Medicine 41, immorality 47, and I cannot maybe we have the head of the Okay. Board of Medicine and the head of our legal division. They may have the particular statistics regarding how long those clear-cut, I would say clear-cut cases would stay because we have the aging of cases filed against doctors, and we admit that more than 5 years, there are 55%, meaning 313 out of 567. Give me a list. Give us a list, Doc. Are you a doctor? Sir? You're a Yes, doctor? yes, Okay. Your Honor. Give us a list, Doc. Yung mga kaso na na-file and then yung mga kasong nakabinbin at yung mga kasong nabigyan nyo na ng resolution or na-resolve. I want files of those, right? Yes, Your Honor. We will Standby ka submit muna. a detailed report on those statistics, Your Ito Honor. naman tayo kay Mr. Go. Sir. Mr. Chair. Sandali lang po.
Since ang flow natin after Dr. Lechon, pwedeng sagutin niyo rin yung pinresentan. Sundin natin yung flow of our hearing. Go ahead po. Yung presentation niyo, Mr. Luis. Go. Good morning, Honorable Chairman. Can I make an opening statement? Go ahead. Board of Director. To Senator Go, Your Honor. Is Dr. Flores here? Founded in 2006 by Collective Health. At Belkeds, our ethos Dito. Naging business practice ng Belkens. Gawain ng Philippine Medical Association ng Yung mother-in-law ko, so may utusan na tao, sasabihin, wala, out of stock. So ngayon, magkakaroon ng switching. Pero ito, maganda na gamot to, pareho lang yan. So pagbalik nung inutusan, hindi na yung mismong gamot na nireseta. Iba na ang pangalan, pero kapareho daw. Huwag ka. The following day, pagbalik namin, bumalik doon, for another medicine, ginawa na naman ulit. 2 days in a row, out of stock, para mapalitan ng brand na irekomenda ng pharmacist. Gusto ko lang tanungin ng FDA. Naging nasa mentality na po natin pumapasok sa isipan ng Pilipino na always hinahanap nila branded. May tanong lang ako sa inyo para at least alam naman ng Pilipino, mga kababayan natin, may diferensya ba talaga yung pag nag-scribe ng generic? For example, paracetamol. May diferensya ba yun makakawala ng sakit sa ulo? Yung branded at saka yung ibang klase, mas mura. Halimbawa, may 20 pesos dito, ito naman 10 pesos. Anong pinagkaiba? Based on your study, kayo po nag-aaral ng contents or yung laman ng gamot na yan? Chair, kapag po ang isang gamot ay na-issuean po ng FDA ng Certificate of Product Registration, yung safety, efficacy, and quality po, equivalent po sila. Kaya po may generic versus po yung branded. Kasi yung mga branded naman po, dalawang klase po yun, yung off-patent at patented. Yung mga off-patent po, meron po yung generic equivalent na pag binigyan po ng CPR ng FDA, equivalent po sila. Pareho lang yung epekto. Pareho lang po ang epekto. Bakit hinahanap minsan ng tao yung may mga branded talaga? At saka, medyo ano na tayo modern na tayo ngayon. Yung mga prescription siguro pwede nang printed na.